Good evening, mga kabakyard at mga newbie. Kung hindi pa kayo nagpapalo, pakipalo po ng aking account. At yung mga sa YouTube naman, kung hindi pa kayo nag-subscribe, pakipindot yung subscribe button. At sana mag-likes kayo po. Ang topic ko sa gabing ito, yung mayroon pong nagtatanong. Sabi niya, sabi mo po sa previous vlog mo, yung 45 grams will carry the rooster from last feeding up to about 3 p.m. Kasi 1 po ako, 3 p.m. ang last feed ko. So magkabakain ako next day, 3 p.m. ulit. Well, i-explain ko po, no? Kasi nagtatanong siya, paano kung ang labang ko ay na-delay at ang manok ko ay tatarian between 7 and 8 p.m. So may delay ng about 4 to 5 hours. Ito po, ipapaliwanag ko, no, in layman's term. Ayon sa aking pagkakaunawa, ayon sa aking experience. Ito para lang sa mga newbie at yung mga backyard na hindi pa po gamay. Kung ano ba yung diferensya ng holding ratio at saka yung light meal. No? Hindi mo tayo magdi-discuss ng maraming palamuti na pagkain. Hindi tayo magdi-discuss ng carbo loading dito. Ang ipapakain nyo rito, kung sakaling ang expired mo is more than 6 to 8 hours after the forecasted hours. Kasi dapat nagpo-forecast ka ng yung manok mo matatarian ng ganito para matatantya mo po yung last feed na ibibigay mo at yung amount ng deep of water. No, ang tubig na ilalagay mo lang ay 1/2, no? Kasi once na mag-start ka is 1/2 doon sa pain. Ngayon, ang kalakaran po kasi, since then, no, sa mga nababasa kong mga write-up ng mga old American, kasi ito pong mga keep na to, pagkakondisyon ng manok, pagkapoint ng manok, hinango po natin ito sa mga Amerikano. Yan ang katotohanan dyan. Wala po tayong alam dyan, tayong mga Pinoy. Yan sa mga keep na yan, mga holding ng feeds, mga moisture control. Wala po tayo. Nag-aral po tayo niyan sa way ng mga Amerikano. No? Kasi noong 1960s, nung nauso na po yung mga derby, palagi pong panalo yung tandem na Mr. Si Amado Araneta, yung tatay ni Nene, at saka si Joke Halsey. No, ang tandem niya ay lamang sa panalo against the Filipino Cockers. Yan po ang katotohanan dyan, no? Kaya nga, nung ako'y bata pa, palagi ako sumasama nun sa pag-derby ni Boss Nini Aguilar. Kaibigan ko yung kanyang handler, si Edwin. Si Edwin is dating tauhan ni Mr. Freddy Yolo. Siya nag-istorya sa akin na kasabi niya, kaibigan, kami, nung ako nandun kay Mr. Freddy Yolo, ay yung mga
hindi ko alam ako ng veracity nito. Ito, based lang sa istorya ni Edwin, ha. Yung mga asindero sa Negros, yung mga magmamanok, nag-hire yan ng mag-training sa amin ng mga na Amerikano. Sabi niya, sino ang hinair? Si Mike Ratliff. Ayan, ayon sa information ni Edwin, no? So, pag-condition ng manok ay nanggaling po yan sa mga Amerikano. At ang kanilang palaging sinasabi, no, yung last feed mo is not more than 75% ng normal feed ratio ng manok. Not more than 75%. So kung nagpapakain ka, tulad ko nagpapakain ako ng 60 grams, ang 60 po, times 0.75, 45 grams. No? So, yung 45 grams, yun po dapat ang ibibigay mo ng the feeds. 45 grams sa last feed mo. Ngayon, kung ang forecast mo na laban, matatarayan ka alas 3 ng hapon. Kung mas maaga po ang forecasted mo, halimbawa, ako tulad ko, nagpapakain ako 1-1-8. Kung ang forecasted mo mapalaban ka alas 10, liliit pa po yan. Kasi hindi po 24 hours from 3 o'clock up to 10 a.m. Yung span ng time between last feeding sa yung forecasted mo, yun po ang magiging multiplier mo doon sa yung 45 grams divide 24. About 1.8 something. I-multiply mo ng span of time between your last feed saka yung forecasted mo, kung 10 hours yan. O magkapakain ka ng mga 18 grams. Kaya ang kasabihan, better go under than over. So instead 18, gawin mo ng 15. Bawasan mo ng 3 grams. So under ka dun sa forecasted mo. Kasi yung manok mo po, sa araw ng laban, kulang na ang galaw niya kasi ando na sa kanyang keeping stall o doon sa kulungan ng sabungan. Nakatago na siya, hindi siya masyadong gumagalaw, kulang yung tinatawag na metabolism. No, yung pagbuborn niya ng energy, so mabagal din ang kanyang pagtunaw. Kaya yan po ang essence bakit tayo nagbabawas ng feeds. Kasi always, na dapat doon sa oras ng laban, yung ating manok is near empty. At tamang-tama lang yung kanyang feeling of thirst. No? Hindi naman siya uhaw na uhaw. At hindi naman siya empty ng empty. Yung tinatawag na gut empty na yung vanilla ice cream. Kasi ang susunod po doon is yung digestive dropping na. Yung malinaw na liquid na malapot. So after the urates, yun na po ang lalabas, no? Yung tawag dyan, yung intestinal pala, hindi digestive, intestinal dropping. Kasi yun na po yung liquid na manggagaling doon sa large and small intestine. Hindi po digestive. Mali pa po doon. Ngayon, di tama po yung aking kuha na dahil 60 grams ako, 45, that is 75%. Ngayon, babawasan mo, depende sa fight time. At yun din ang amount ng inom ng tubig. Kaya nga, sinasabi ni Idol, Boss Patrick Antonio. Pag siya magkapakain doon sa quad, bibigyan niya kutsarita at 3 dip ng tubig. Ngayon, ang hindi kasi mostly naliliwanagan ng mga backyard at mga newbie, yung pagbibigay ng holding ratio. Yung holding ratio po,
yung pang ibibigay mo between your forecasted fight time, no, doon ka nagbigay kasi ng last bid eh. Saka yung actual na tatarihan ka. Depende sa schedule, no? Kung yan ay 2 hours after doon sa forecasted mo, 4 hours after forecasted mo, or 6 hours after forecasted mo. Yung 1 to 6 hours na span, or 0 to 6, yun po ay pwede ka pa doon na tinatawag na holding ratio. Holding ratio yung saging. O kasi ang saging complete po. No, yan may moisture na yan, plus yan is carbohydrates. Kaya nga ang kuha dyan ni Mr. Charlie Carl, pagkatapos nung nandun na siya sa moment na maganda yung pinerform nung last fight mo, no, maganda pinerform, win or lose, may gagawin ka dun sa succeeding na manok na lalaban mo. Ang kanyang holding ratio po doon is boiled peeled barley. Ibig sabihin yung binalatan ng barley, yun ang kanyang sinasaing, yung kanyang holding ratio. Eh tayo naman, para hindi na tayo magsaing, ang binibigay natin saging. Yung saging, ang isa o dalawang tuka po nun, ibigay mo yung manok ng saging na saba. Pag nandun ka sa forecasted time mo, di pa tatariyan. Siya mismo ang patukay mo doon sa saging na saba. Hawakan mo lang yung saging na saba. Sa dalawa, tigil na. Yan pong kinain na yan ng manok na dalawang kwan doon sa saging na saba, buong saging na saba, will hold the chicken from 1 to 2 hours. So, kung ang kwan mo is 2 hours, pagbigay mo doon, okay na yon hanggang sa tarian siya. Pag hindi, ang span of time between the forecasted time sa kanyang tatarian ka is 4 hours. Pag palo ng pangalawang oras, na on the dot yan, papakainin mo naman siya ng dalawa. Pak. It will hold him from 1 to 2 hours. Wala ka na pong ibibigay sa manok. No? Kasi yung manok, meron ng pagkain doon sa kanyang sistema. Yan po yung tinatawag na holding ratio. Ngayon, saka natin i-discuss yung light feed. Kasi sumubra ka ng 6 hours. Discuss po natin sa next vlog. Magandang gabi, maraming salamat.